Sino ang lumikha sa atin? Yan ang pangatlong katanungan. Sino nga ba ang nagmamayari ng lahat ng bagay? Sino ba ang nagmamayari sa atin? At kung sino dapat ang nagmamayari sa atin, kung sino ang lumikha ng langit at lupa, sino ang lumikha sa mga anghel, sino ang nagsugo sa 124,000 na propeta, sino ang nagbigay ng lahat ng ating pangailangan, siya lang dapat ang ating dapat sambahin, mga kapatid, mga kababayan. Na mga kapatid, mga kababayan. So sino nga ba ang tunay at ang nag-iisang Diyos? So walang ibang tunay at ang naging isang Diyos na lumikha kay Eva at kay Adan, ang lumikha kay Idris, ang lumikha kay Noah, ang lumikha sa 124,000 prophets ay walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang naging isang Diyos. Okay? Pag sinabing Allah, one, si Allah ang dakilang creator na nagbigay ng ating buhay at siya lang dapat ating dapat na pagsamba. With all respect sa lahat ng relihiyon o paninimpalataya at may ibang paniniwalaan, o meron tayong paniniwala na kung saan yung iba ang kinikilalang Diyos ay si Yahweh, ang kinikilalang Diyos ay si Jehovah, ang kinikilalang Diyos ay si Jesus. With all respect sa lahat na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban ang pangalan na pinapasamba ng lahat ng propeta, walang iba kundi si Allah. Dahil bakit? Bakit pinapanatili ng Muslim ang pangalang Allah? Dahil ang pangalang Allah po ay ito yung angkop sa kanyang kapaharnikan at kadalisayan ng naging isang Diyos. Okay? So Allah means Allah, walang katulad, walang gagaya, walang kamukha, at wala siyang pinagmulan. Kaya sinabi niya sa banal na Quran, sa surat Al-Taha, sabi niya Allah, Allah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri. Tutuhanan ako Allah, walang ibang Diyos maliban sa akin, kahit ako inyong paglingkuran at mag-alay ng paligay ang pagdarasal bilang pag-ala sa akin. At pinakilala mismo ni Allah ang kanyang katangian bilang nag-iisang Panginoon, ang Diyos na tagapaglikha. Sabi ni Allah, qul huwallahu ahad. Sabihin mo ya Muhammad, ang iyong Panginoong Diyos ay ahad. Allahu samad. Sabihin mo, ang Diyos mo ay walang pangangailangan. Walang Diyos na kumakain. Walang Diyos na napapagod. Walang Diyos na tulong-tulong. At higit sa lahat, walang Diyos na namamatay. Mantakin mo kung pinapaniwalaan mong Diyos ay napapagod. Imaginin mo, pag ang Diyos mo ay laging pagod at hihingi ka ng tulong sa Kanya, hindi ba't baka maasar sa'yo? Baka paghingi mo dahil ang Diyos nagpapahinga, sabihin nyo, istorbo ka, nagpapahinga ang Diyos. Diba? Ay lalo-lalo na kung nagtakin mo kung ang Diyos na pinapaniwalaan natin ay namatay. Diba? Pag namatay kaya ang kaisa-isa ng Diyos na sinasamba natin, may Diyos pa bang iba? Wala na. Simple, common sense, logic lang. Kung kaisa-isa mong nanay ay namatay, wala ka ng ibang tunay na nanay. Kapag ang kaisa-isa mong tatay ay namatay, wala ka ng ibang tunay na tatay. Una din, kung kaisa-isang Diyos lang ang sinasamba mo at naniwala kami sa Diyos, subalit pinaniniwalaan mo ito ay namatay, nangangahulugan, wala ka namang Diyos na sasambahin pa dahil namatay ng kaisa-isang ito. Subalit sa Islam, walang pinapaniwalaan ng Diyos na mamatay. Hindi siya katulad ng tao. Ang tao ay binuhay at makakaralan sa kamatayan. Subalit si Allah ang nagbigay ng buhay at siya rin ang lumikha ng kamatayan dahil ang Allah ay walang kamatayan.